Rosalie, ilang araw tatagal ang plenary debates para sa 2024 proposed national budget? Monica, this week nakatakda ang pagdinig o ang plenary debates ng Kamara para sa 2024 General Appropriations Bill o GAB hanggang Biyernes. At sa susunod na linggo, posibleng magtagal yan mula Lunes hanggang Biyernes o September 25 hanggang September 29. Dahil ang commitment ng liderato ng Kamara, maipasa ang panukalang pambansang pondo ng susunod na taon on time para maiwasan ang isang reenacted national budget. Naging mainit ng usapin sa plenaryo ng Kamara ang paglalaan ng Confidential and Intelligence Funds o CIF sa mga ahensya ng pamahalaan. Sentro ito ng unang araw ng plenary debates para sa 2024 proposed national budget. Si Albay Representative Edsel Lagman nais na limitahan ang pondo at kung ano-anong mga partikular na tanggapan ng gobyerno ang pahihintulutang magkaroon nito. I will initiate some changes on the appropriation of the CIF and the entitlement of some agencies. And I hope this initiative will be considered by the leadership of the Committee on Appropriations. Upang maiwasan din ang pag-abuso sa paggamit ng contingency funds, maging ng CIF, nais ding limitahan ni Congressman Lagman ang paggamit ng pondo. Plano rin ng mambabatas na isulong ang mas komprehensibong pag-uulat sa paggamit ng alokasyong ito. That is why I am proposing that in the General Appropriations Bill, we provide strict reporting requirements for purposes of transparency in the utilization of confidential and intelligence fund, and have remedial provisions on the joint circular number 2015-01. Pinagtalunan din sa plenaryo ang 2022 confidential funds para sa Office of the Vice President o OVP. Kwinestyon ng Makabayan Bloc lawmakers ang pagkakaroon ng 125 million pesos na halaga ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Galing ito sa contingent funds ng Office of the President. Kung hindi siya expressly provided for budgetary allocation, wala. Okay? Wala ang 2022 na confidential fund under the Vice President, under the OVP. Tama po ba yon, Madam Speaker? Madam Speaker, una sa lahat, one can force her opinion, but one cannot force her facts. Una sa lahat, maling bahagi ng libro ang tinitignan po ninyo. Maliwanag, nagdeklara ang Supreme Court na ang contingent fund ay isang line item appropriation. Madam Speaker, So, ibig wala sabihin tayo nun- dun sa contingent fund. So, ibig sabihin nun, Hindi po natin pinag-uusapan dito. Please yung allow the contingent sponsor to fund. finish your statement. No. Kasi po, Madam Speaker, ang tinatanong ko lang dito kung meron o wala na expressly sumagot po ako, provided Madam for. Speaker, Wala pa po ako meron. dun sa contingent At fund. payagan niyo po kung ipaliwanag kung bakit meron. Ang problema po is ayaw po natin makinig. Gusto ko po, Madam Hindi po Speaker, ako ayaw makinig. ipaliwanag. Giit ni Representative Kimbo, may existing line item ang inirelease na 2022 OVP confidential funds sa 2022 General Appropriations Act at para ito sa good governance at social services. Subalit punto ng Makabayan Bloc, hindi otorisado ang paggamit ng pondo. Samantala, umapela naman sa mga kapwa mambabatas ang dalawang opisyal ng House Committee on Appropriations na tumulong sa pagkakaroon ng pinakamainam na pambansang pondo para sa 2024. The General Appropriations Bill is the cornerstone of our nation's fiscal management. It determines how public funds will be allocated to address the needs and aspirations of our citizens
Thus, the timely passage of this measure is not just an obligation, but our solemn responsibility. To quote Mahatma Gandhi, I urge every honorable member of this Congress to approach this budget with the full weight of that responsibility, to engage actively, to ask important questions, and most importantly, to prioritize our nation's welfare above all else. Let us not merely approve a budget, let us craft a legacy. Monica, kaninang alas 9 ng umaga nag-umpisa ang plenary debates. Pero ngayon, alas 5:45 na, ang nakasalang sa plenary debates ay ang sponsor ng budget ng Department of Finance. Ibig sabihin, meron pang 2 malalaking ahensya ng pamahalaan ang hindi pa nabubusisi yung kanilang panukalang pambansang pondo o ang kanilang panukalang pondo para sa 2024. At meron pa ring 3 tanggapan under executive offices na bubusisitiin ng mga mambabatas. At syempre, ang sasalang dyan ay ang mga mambabatas na sponsor ng panukalang pondo ng mga executive offices na ito. Posibleng magtagal ang plenary debates hanggang mamayang gabi o hanggang mamayang madaling araw dahil nga target ng Kamara na maipasa on time ang 2024 proposed national budget. Balik sa iyo, Monica. Rosalie, naging mainit yung diskusyon tungkol dyan sa existence ng confidential funds sa opisina ng ating Vice Presidente, pero natalakay din ba yung pag-acquire dahil may sinasabi rin, di ba, na ito raw ay unconstitutional? Oo, Monica, kanina nga inisa-isa ng makabayan black lawmakers, particular na si ACT Teachers Party List Representative, at pinaghambing niya yung budget ng Office of the Vice President noong 2022 at ngayong 2023. Kasi ngayong 2023, express yung budget para sa confidential funds ng OVP. At noong 2022, walang nakalagay kung magkano. Kaya yun yung question niya. Pero ang punto nga ni Marikina Representative at sponsor ng contingent funds ay nakalagay naman ang line item doon sa budget 2022 na galing sa contingent funds ng Office of the President. At yung contingent funds yung tinalakay na yung mismong contingent funds ng Office of the President ang ginawang batayan ng Department of Budget and Management para i-release yung pondo sa OVP. At Rosalie, nabanggit mo na meron pang, tama ba, 2 malalaking ahensya na hindi nakakapag-deliberate dun sa kanilang budget. Ano-ano itong mga ito, Rosalie? Tama ka dyan, Monica. Meron, sa kasalukuyan kasi Department of Finance pa ang binubusisi. Pero meron pa rin naka-line up ang National Economic and Development Authority o NEDA, gayon din ang Department of Tourism. At bukod dyan, meron pa yung mga attached agencies and corporations. Tapos, may 3 offices pa under executive branch, katulad ng Mindanao Development Authority, at 2 pang ahensya, So, asahan natin na magtatagal hanggang mamayang gabi o pwedeng abutin din ng madaling araw yung plenary debates ng Kamara sa mga budget ng mga ahensya na ito. Alright. Patuloy kami makikipag-ugnayan sa iyo. Maraming salamat, Rosalie Cos, live na nag-uulat mula sa House of Representatives.